Hello sa inyong lahat! Pag-usapan natin ngayon ang isa sa mga pinakamasaya at pinakamakabuluhang tradisyon nating mga Pilipino kapag sumasapit ang bagong taon, ang Medianoche. Ito yung handaan na punong-puno ng paniniwala para sa swerte. Naitanong nyo na ba sa sarili nyo? Posible kayang ang isang hapunan lang ay kayang hubugin ang kapalaran mo para sa buong taon? Well, para sa napakaraming pamilyang Pinoy, ang sagot dyan, isang malutong at masarap na oo. So ano nga ba ang medianoche? Galing yan sa salitang Espanyol na ang ibig sabihin ay hating gabi. Ito yung engranding salo-salo natin sa bisperas ng bagong taon para salubungin ang isang taon na puno ng pag-asa para sa kasaganaan at pagkakaisa. Okay, simulan na nating alamin. Ang pinakakonsepto sa likod ng medianoche ay napakasimple lang. Kapag puno ang iyong hapagkain pagsapit ng alas 12, magiging puno at sagana na rin daw ang buong taon mo. Ganun kasimple? Pero teka lang, hindi ito basta-basta lang nahandaan na. Bawat isang putahe sa lamesa ng medianoche ay may espesyal na ibig sabihin. May dalang swerte, para siyang secret code. So ano-ano nga ba yung mga to? Tara, i-decode natin. 12. Anong meron sa numerong 12? Bakit kaya ito napaka-importante tuwing Medianoche? Ito ang sentro ng isa sa mga pinakasikat na tradisyon sa hapag. Ayan, syempre, ang 12 bilog na prutas. Ang paniniwala, bawat isang prutas ay para sa isang buwan ng kasaganaan sa darating na taon. At yung hugis niya, bilog, parang mga barya, para daw maka-attract ng pera. Kaya 'di ba, laging may mansanas, oranges, ubas at pumelo sa lamesa. Okay, heto pa yung ibang lucky charms sa lamesa. Ang pansit na hindi dapat pinuputol para sa mahabang buhay. Ang lumpiang Shanghai ay parang mga maliliit na gold bar yan, pang-akit ng yaman. Ang mga kakanin, dahil malagkit sila, sumisimbolo yan sa pamilyang laging magkakadikit. At ang pork o baboy, para naman yan sa pag-unlad at kasaganaan. Siyempre, ano ba naman ang handaan kung walang main course, di ba? Ito na, yung mga tinatawag nating heavy hitters ng medianoche. Ito yung mga putaheng sinisiguradong magiging masagana ang papasok na taon. At sino ba ang ultimate star of the show? Walang iba, kundi ang lechon. Nako, pag nakita mo yan sa gitna ng lamesa, alam mo nang bongga ang celebration. Ito ang sukdulang simbolo ng kasaganaan at pagdiriwang. Pero kung medyo malaki ang buong lechon, pwede namang lechon belly. Madali lang to, promise. Kuskusan mo lang ng asin yung liempo, palamanan ng bawang at tanglad. Tapos, i-roast mo ng mga 2 hanggang 3 oras hanggang maging super crispy yung balat. At syempre, i-serve mo kasama ng sarsa. Perfect! Isa pa sa hindi pwedeng mawala ay ang pansit. Ito alam na natin para sa mahabang buhay. Tandaan nyo lang ang pinakaimportanteng rule, huwag na huwag putulin ng noodles habang niluto o kinakain, para daw sigurado ang long life. Ang dali lang namang gumawa ng pansit bihon, di ba? Ibabad mo lang ang noodles, magisa ka ng bawang, sibuyas, baboy at hipon. Idagdag mo yung mga gulay at sabaw. At kapag okay na, ihalo mo na yung noodles at timplahan ng toyo. Handa na! Okay, tapos na tayo sa mga ulam. Punta naman tayo sa panghimagas. Ang mga dessert, hindi lang yan pampatanggal umay. May dala rin yang simbolo ng tamis at pagkakaisa sa pamilya. Ang ganda ng kasabihan dito, no? Ang mga malaladkit na pagkain ay kumakatawan sa ugnayan ng pamilya na nananatiling magkadikit at swerte na dumidikit sa'yo. Parang double purpose, no? Di ba? Galing! At pagdating sa malagkit na kakanin, isa sa mga pinaka-classic ay ang bibingka. Ito yung perfectong comfort food na sumisimbolo sa pagiging malapit at warm ng pamilya sa isa't isa. Madali lang din itong gawin. Paghaluin mo lang yung rice flour, gata, asukal at itlog. Ibuhos sa lyanera na may dahon ng saging para mas mabango, tapos i-bake mo. At yung pinaka-best part, sa huling 5 minuto, ilagay mo na yung toppings, itlog na maalat at keso. Grabe! Bukod sa mga nabanggit, marami pang ibang pwedeng idagdag. Nariyan ang hamon para sa matamis na buhay, yung classic fruit salad at syempre iba pang kakanin tulad ng biko o tikoy. Basta malagkit para sa pagkakaisa. So, kung na-inspire ka na maghanda ng sarili mong medianoche, heto ang ilang practical na tips para masigurong swerte at masaya ang salusalo ninyo. Okay, 3 mahalagang tips. Una, mag-prepare ahead.
Yung hamon o kakanin, pwede mo nang gawin a day before para hindi ka mataranta. Pangalawa, balansehin ang mga lasa. Dapat may maalat, matamis at presko. At pangatlo, ito ang pinakaimportante, gawin itong sagana. Huwag kang matakot sa leftovers dahil swerte daw yan. Ang rule, bawal ang platong walang laman. Kaya sa huli, higit pa sa isang masarap na hapunan, ang medianoche ay isang masayang ritual na puno ng pag-asa. Ito'y isang pagdiriwang ng pamilya, pasasalamat at pananabik para sa mga biyaya ng darating na taon. At uulitin natin ng pinakapuso ng tradisyon na to. Naniniwala ang mga pamilya na ang isang punong hapagkainan ay sumisiguro ng kasaganaan sa buong taon. Isang paniniwalang nagbubuklod sa ating lahat sa iisang mesa. At iiwan namin sa inyo ang tanong na ito. Para sa inyo, ano mga tradisyon ang nagbibigay sa inyo ng pag-asa para sa bagong taon? Ano man yan, sana'y maging masagana at mapayapang pagpasok natin sa panibagong yugto.